Okay, so isa rin to sa mga nire-request ng karamihan. Pasensya na akong late, pero mukhang napaganda rin kasi pwede nyo nang makuha to ngayon sa mas mababang presyo. Galaxy A56 5G, isa sa mga latest mid-range ng Samsung. Last year, nakita natin na naging mabenta rin ang Galaxy A55 5G. So, ang tanong dito, worth it din kaya? Ano yung mga pros and cons? At papalag kaya to sa mahigpit na kompetisyon ngayong taon? Pag-uusapan natin lahat yan. Subscribe kung sakaling magustuhan mo tong video at follow mo na rin kami sa Facebook at TikTok. Okay, so sariling bili ulit tayo dito at mention ko lang din na malaki talaga yung nakuha kong discount. 12K plus ko lang to nabili. Hindi lahat makakapag-avail ng ganung discount, pero i-share ko na rin sa inyo mamaya kung paano ko nagawa. Una muna sa design at build, may pagka-premium ulit tulad nung Galaxy A55 5G nila last year. Actually, mas manipis at mas magaan na rin to ng konti. In terms of looks, makikita nyo naman na hawig lang din ng latest flagship S25 series ng Samsung. Sobrang simple lang, vertically aligned din yung camera, may maliit na Samsung logo, tapos available din to in light gray, graphite, at pink. Light gray itong nasa atin ngayon and more on white na rin yung kulay niya. So kung white ang mas trip mo, malamang magustuhan mo to. Tapos pagdating naman sa build, hindi rin nagpabaya ang Samsung. Naka-metal frames tayo dyan, may Corning Gorilla Glass Victus Plus sa harap at likod. So yes, naka-glass back din. At meron din tayo dyang IP67 water and dust resistance. Now, malamang yan may mga magsabi na sayang, sana sinagad na nila sa IP68 and ako din naman, sayang nga kasi since dumadami na rin naman yung gumagawa nun sa ganitong price. Actually, kahit nga sa mas mababang presyo. Yung Tecno Camon 40 Pro 5G na pinag-usapan natin last time, di ba? Mostly plastic build pero naka IP68, IP69 rating na. But honestly, kung iisipin, hindi naman siya yung deal breaker talaga para sa akin since decent na water and dust resistance pa rin yan. Protektado pa rin naman sakaling aksidenteng malubog sa tubig. 1 meter of fresh water up to 30 minutes base sa lab test ng Samsung. Okay, so next, pag-usapan naman natin tong display. Actually, almost same display lang din siya sa last year's Galaxy A55 5G na hindi naman masamang bagay since magandang display na rin talaga yon. At may ilang bagay pa rin naman na na-improve dito. Bali, 6.7 inches na yung size ngayon compared sa 6.6 inches last year. Lumaki siya ng konting-konti kasi mas manipis na daw yung side bezels ngayon. Well, kung ikukumpara natin to sa mga kakompetensyang phones, makapal-kapal pa rin yan. Personally, hindi naman to problema sa akin, lalo na hindi rin naman sobrang kapal. At bawing-bawi rin naman sa ibang mga aspeto. Naka-flat display tayo, 1080p resolution, Super AMOLED pa rin ng Samsung yan. So expect nyo na yung vibrant colors, maganda at immersive talagang panooran ng videos. Of course, Widevine L1 for Full HD streaming kasama na rin dyan. Maganda rin yung tunog ng dual speakers, malakas at good details na rin considering the price. Screen refresh rate natin 120Hz pa rin. Nagwa 120Hz din naman sa mga social media apps. So smooth scrolling, no problems din dyan. Mas maliwanag na rin ngayon, 1200 nits na at high brightness mode compared sa 1000 nits lang last year. Hindi siya yung pinakamaliwanag na display at this price, but hindi naman ako ng problema sa outdoor visibility nung gamit ko. Kita pa rin naman outdoors. Fingerprint scanner, mabilis at accurate din. Siguro wag lang mag-expect ng sobrang bilis na fingerprint scanner na tipong flagship phone yung gamit mo. Tapos sa haptic feedback naman, ganun din. Hindi kasing ganda ng mga S25 Ultra, but better naman kumpara sa Vivo V50 5G. So masasabi ko na goods pa rin para sa ganitong presyo. Okay, so usapang software naman tayo at alam naman ng karamihan sa atin na yung One UI ng Samsung ay isa sa pinakamagaganda at pagdating sa software support, sobrang panalo din. Last year sa Galaxy A55 5G, nangako sila ng 4 major Android upgrades at 5 years na security patches. Sobrang goods na nun para sa isang mid-range phone. So, natuwa talaga ako nung nalaman ko na dinagdagan pa pala nila dito. Instead of 5 years, 6 years na yung matatanggap nating security patch. Tapos pagdating sa OS upgrades, pinantay na rin nila. 6 na major Android upgrades na rin yung pangako ng Samsung. So, aabot tayo dito hanggang Android 21. Na para sa akin ay malaking plus din talaga since less than 30K nga lang yung phone. Now, of course, may mga magsasabi na hindi na rin naman mabilis yan after 6 years. And agree naman ako doon. Siyempre, hindi na nga to ganun ka-solid after 6 years. Pero kung mga basic applications lang naman like social media, text and calls, internet browsing, malamang magagamit mo pa rin to ng maayos kung buhay pa at maaalagaan mo. At isa pa, hindi lang naman din yung tagal ng software support ang makukuha natin dito.
yung dalas din. May iba kasi na nangangako nga ng years of software support, pero 3-4 months bago maglabas ng updates, yung iba mas matagal pa. And sabi ko nga kanina, pag Samsung yung phone mo, maaasahan mo talaga na alaga yan sa software updates. Sa mismong performance naman, para sa mga katulad ko na hindi na rin naman gaanong naglalaro ng games, walang problema. Exynos 1580 ang chipset na gamit. Tapos sa ngayon, 8 gigs of RAM at 256 gigs of storage pa lang ang nakikita kong available. Mabilis, responsive, pwede rin for multitasking sa mga everyday apps natin. Syempre, nag-run din ako ng Antutu benchmark para sa mga bumabase dito at lagpas 900k din yung score. Not the best, maraming performance-centric phones ngayon ang dihamak na mas malakas dito. Poco F7 Pro, for example, doble yung score. So, hindi ko to mare-recommend para sa mga gamers. Though, kung ang lalaroin mo lang naman yung mga magagaan like Mobile Legends, kayang-kaya naman. 88 FPS tayo dyan on average sa ML. Consistent 60 FPS din sa Call of Duty Mobile. Sa parehong MP and BR modes yan. Tapos, sa Genshin Impact naman, nakaset to sa lowest graphics by default. Hinayaan ko na lang din dyan since hindi naman gaming phone to. Sinet ko na lang sa 60 FPS yung limit. At nakakuha tayo dyan ng 50 FPS on average. So, hindi siya sobrang smooth kahit sa lowest settings. And expect nyo na rin yung frame drops, lalo na kapag nagbibitaw na tayo ng mga skills. At ang isang problema pa nga pala kapag gaming na, ay yung thermals. Well, actually, hindi na rin naman bago to kapag Exynos ang chipset. And sure, hindi naman siya yung super init talaga at nag-improve na rin naman kumpara sa mga Exynos chipsets before. But syempre, kailangan nyo pa rin malaman na alalay lang din dapat sa paggamit nito dahil nga medyo umiinit din. 5,000 mAh pa rin yung battery capacity. Nag-run din ako dito ng PC Mark battery test at nasa 15 hours yung nakuha kong screen on time na hindi na rin masama. Hindi ko masasabi na sobrang kunat ng battery at hindi rin ito yung best pagdating dyan since yung Vivo V55G na may 6,000 mAh battery ay nakakuha ng more than 20 hours na screen on time. Kung usapang all-day battery life lang naman, yan. Papasa naman to at may tatawid ka sa isang buong araw, wag lang syempre yung heavy usage talaga. Mention ko na rin na nasa 13 hours lang yung SOT na nakuha ko sa Galaxy A55 5G nila last year. So may improvements din naman at ang isang na-improve pa kahit papano ay yung charging speed. Sa wakas, umangat na tayo sa 45 watt fast charging. Hindi pa rin siya yung sobrang bilis. May mga 90 and 120 watt charging na yung ibang mga kakumpetensya nito. So siguro ang sa akin lang at least na-improve na. From 10%, umabot agad tayo ng 70% in 30 minutes. Tapos 1 hour and 12 minutes lang din para mapuno nung tinesting ko. Para naman sa camera, meron tayong 50 megapixel main shooter, 12 megapixel ultra-wide, 5 megapixel macro, at 12 megapixels din na front-facing cam. So ito yung mga nakuha namin gamit yung main camera at magaganda naman yung mga nakuha naming photos outdoors. Matingkad yung timpla ng kulay dito at tamang tingkad lang din para sa akin. Kumbaga, para lang din mag-pop yung photos. Sharpness and details andyan din naman. Nahihirapan nga lang talaga pag tipong against the light yung mga kuha natin. Minsan may mga parts na blown out na. Makikita nyo rin dito na may mga lens flares yung ilan sa mga kuha namin. So hanggat maaari, iwasan na lang din natin yung pagtapat sa sikat ng araw. Overall, masasabi ko pa rin na hindi na masama. Hindi siya flagship level camera, so manage your expectations pa rin. Pero makakakuha pa rin naman tayo ng good photos gamit to. Yung ultra-wide ang hindi talaga maganda para sa akin. Medyo matindi yung fisheye effect dito. Mapapansin nyo rin na blurred na yung mga gilid-gilid ng photos natin kahit na maliwanag. May pagka-soft din yung kuha, so personally, hindi ko talaga gagamitin to. Portrait shots natin ay decent, may good skin tones and details. Hindi nga lang ganong kalinis yung edge detection at masasabi ko rin na may mga kakumpetensya na mas magandang kumuha ng portrait shots like for example, the Vivo V50 5G. Selfies natin, goods naman, good amount of details din. Hindi rin naman siya yung soft-looking photos tulad nung output nung Redmi Note 14 Pro Plus. So okay din sa akin to. Make sure lang na steady yung kamay nyo kasi posible ring makakuha tayo ng blurred photos kapag medyo maalog. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30 FPS. Yes, unfortunately, wala tayong 4K 60. Napansin ko rin kaagad yung pagka-warm ng videos dyan. So take note na lang din. Actually, medyo nasobrahan nga sa pagka-warm na tipong kahit na
na 2 to 3 PM shoot yung video, parang sunset na yung itsura. Nakakapagtaka lang din kasi yung 4K videos gamit ang ultra-wide, hindi naman ganyang ka-warm. Though in terms of sharpness and details naman, hindi na rin masama, tsaka maayos din yung stabilization tulad ng makikita nyo dito. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Samsung Galaxy A56 5G. Pansin ko kaagad na medyo makipot yung field of view natin dito kahit nakastretch na yung braso ko, medyo makipot pa rin. Hanggang 4K 30fps din tayo dito at mukhang stable naman sa nakikita ko. Not bad na rin yung quality sa nakikita ko dito. Medyo nagbe-blur lang ng konti kapag gumagalaw-galaw tayo. Pero kung mag-uumpisa ka pa lang naman pang vlog-vlog, hindi na rin masama. Gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Other features pa, signal, wala namang problema sa akin. Okay naman yung sagap. May eSIM support na rin na hindi natin nakita sa V55G. Samsung Knox Volt is also a plus. Added layer of security din yan. Tapos yung video call sa Messenger, malinaw naman sa parehong audio at video. Okay, so itong Samsung Galaxy A56 5G ay nagkakahalaga ng 25,990 pesos para sa 8256. Kung online ka bibili, nakikita ko na discounted na yung presyo ngayon. Minsan nakikita ko na nasa 22K na lang. At para sa akin, magandang presyo na yon para sa ganitong klase ng phone. Now, kung bibili ka sa mga physical stores at sakaling SRP lang talaga, walang mga discounts at promo ngayon, okay naman yung presyo. Masasabi ko na fair price naman para sa ganitong klase ng phone. Good performance, magandang display, good battery life, and hindi na rin naman masama yung charging speed. Yung design at build okay na rin, naka-metal frames pa. Camera natin hindi perfect but pasado na rin sa discounted price. At eto pa yung isang nagustuhan ko, 6 years na software support. Ang gandang deal nun para sa akin, lalo pat hindi rin naman putyo-putyo ang One UI ng Samsung. Well, of course, hindi to perfect. Kumpara sa iba, medyo makapal yung side bezels, walang 4K 60fps, hindi rin maganda yung ultra-wide camera, nawala na rin yung micro SD card slot, dating meron sa A55 5G, at nakita rin natin yung pag-init kapag gaming. So again, kung gamer ka, wag to kasi mas maraming performance-centric phones na mas malakas dito at para din kasi to sa mga tao na gusto ng balancing phone. Bago tayo magtapos, share ko lang din yung mga ginawa ko para makuha to ng 12K plus lang. Nabili ko to sa website ng Samsung at ito yung mga tips para magawa nyo rin yan sa susunod kasi most probably hindi na uubra ngayon. Number 1, mag-abang ka ng pre-order kasi pag pre-order talaga hataw yung mga discounts at freebies nila tulad nung nangyari sa S25 series. Number 2, sali ka sa mga Facebook groups tungkol sa Samsung. May mga mababait na members doon na nag-share ng mga discount codes kapag may bagong labas. Again, sa website ng Samsung magagamit yan at pag nasa website ka na, number 3, chat mo yung customer support nila kasi pwedeng pagpatung-patungin yung mga discount codes ng Samsung. Tanungin mo lang yung chat support kung meron ka pa bang pwedeng idagdag na vouchers bukod doon sa mga nagamit mo na. Personal kong ginawa yon para dito at nasa 1K or 2K din yata yung binigay nila sa akin. Tapos bumaba pa siya ng 12K plus dahil sa rewards points ng Samsung. Bali, nung bumili kasi ako ng S25 Ultra sa website nila nung January or February, nakakuha ako ng almost 4,000 na rewards points. Tapos kapag ginamit ko yun sa pagbili nitong A56 5G, dodoblihin nila. So almost 8K din yung nabawas dahil nga sa points na hindi ko na rin naman talaga inaasahan. Kaya next time, kung sakaling may makursunadahan kang Samsung phone, I suggest na i-check nyo agad yung website nila dahil dun talaga tayo makakasulit. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Comment mo na rin yung opinion mo sa phone na to. Para sa review ko ng Samsung S25 Ultra, click mo lang to. At para naman sa best gaming phones ngayon, click mo lang to.